kinumpirma ni US President Trump ang pag-uusap at sinabing double-sided ang ceasefire kaya ititigil ng Amerika ang anumang pag-atake laban sa Iran. Hindi naman nagustuhan ng Iran ang patuloy na pag-atake ng Israel sa Hezbollah na itinuturing na kaalyado ng Tehran at sinabing paglabag ito sa umiiral na tigil putukan. Pero ang presyo ng langis sa world market biglang bumaba matapos i-anunsyo ang ceasefire ng tatlong bansa. Mula sa $110 per barrel, $91 na lang ang presyo ng krudo. Ito na ba ang hinihintay nating rollback? Kagabi lamang akala mo magugunaw na po yung mundo dahil sa giyera sa gitnang silangan. Nagbigay kasi si US President Donald Trump ng isang ultimatum. Buburahin daw niya ang isang sibilisasyon kung hindi bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz. Ayon kay Trump, bobombahin niya ang lahat ng mga tulay, mga power plants, pati ang desalination plants ng Iran at sari-sari pang mga civilian infrastructure. Awa ng Diyos, bago sumapit ang deadline kaninang alas 8 ng umaga dito sa Pilipinas, nagkasundo ang dalawang panig sa isang tigil putukan. Makikipagpulong ang panig ng US at Iran sa Biyernes para mag-usap at sana naman para magkasundo. Siyempre, marami po ang natuwa at nagalak sa biglaang ceasefire, bagamat mas marami ang nagulat. Bakit? Dahil nung isang araw lamang, parang halos imposibleng magkasundo ang dalawang panig dahil sobra pong magkaiba ang kanilang mga posisyon. Ito lamang po, may 10 demands ang Iran sa US na mulat sa pool ay binasura na ng US. Pero kanina, ang sabi po ni Trump na workable ang mga demands na ito bilang basehan ng kanilang negosasyon. Gaano ka-kontrobersyal ang mga demands ng Iran? Ito po. Una, Iranian full control over the Strait of Hormuz. Katunayan, may singil pa na $2 million na toll fee para sa lahat ng barkong dadaan sa Strait of Hormuz, pambayad daw sa reconstruction ng Iran. Ito pa, complete withdrawal of all US military forces sa buong gitnang silangan. Doon pa lamang po sa unang dalawang demands, parang talo-talo na. Ang lifting ng lahat ng sanctions laban sa Iran at ang pag-release ng mga frozen assets ng nasabing bansa. At ito pa ang kontrobersyal. Sa Farsi version na nilabas ng Iranian state media, may demand na tanggapin ng US at Israel na tuloy-tuloy lamang ang Iranian nuclear enrichment program. Ito po ang nakakapagtaka. Ang demand na yan, nandun po nakalista sa Farsi or Iranian language version na nilabas ng Iranian state media. Pero wala po ito sa English version na nilabas naman ng UN. Tandaan, ang lahat po ng mga demands na ito, matagal na pong binasura ng US. Pero ngayon, sa hindi po malinaw na dahilan, mukhang payag ang US na pag-usapan ang mga demands na ito. Kaya't ito po tayo ngayon. Bagamat marami ang natutuwa na nagkasundo sa isang ceasefire, ang mas malaking tanong, may tunay bang posibilidad ng isang permanenteng kasunduan o babalik lamang ba sila sa patuloy na bakbakan? Kinumpirma ng Israel na sumasang-ayon sila sa 2 linggong tigil putukan na napagkasunduan ng kaalyado nitong US at Iran. Sa post ng opisina ng Prime Minister Benjamin Netanyahu, iginiit nitong suportado ng Israel ang layunin ng Amerika sa kapayapaan. Gayunman, nilinaw din nito na hindi kasali sa kasunduan ang Lebanon at ang Hezbollah. Dahil dito naglunsad ang Israel Defense Force ng pinakamalaking airstrikes laban sa Hezbollah mula nang magsimula ang digmaan. Ayon sa Israeli military, mahigit 100 target kabilang ang mga command center at military site ng Hezbollah ang tinamaan sa loob lamang ng 10 minuto. Tinamaan ng iba't ibang lugar sa Lebanon kabilang ang southern suburbs ng Beirut, southern Lebanon at ang Bekaa Valley. May mga ulat na maraming nasawi at nasugatan habang napuno na rin ang mga ospital at may mga tao pang pinaniniwalaang naiwan sa ilalim ng mga gumuhong gusali. Sa mga video, makikita makakapal na usok, mga sunog at mga ambulansyang nagmamadaling marating ang mga pinangyarihan ng pagpasabog sa mga residential at commercial area. Ayon kay IDF Chief of the General Staff Eyal Zamir, magpapatuloy sila sa pag-atake hanggang sa masiguro ang kaligtasan ng Northern Israel mula sa kamay ng Hezbollah. Nagpahayag naman ng pagsuporta sa US President Donald Trump sa pag-atake ng Israel sa Hezbollah at naninindigan ding hiwalay ang usapin ng Hezbollah sa ceasefire sa Iran. Ayon kay Trump, separate skirmish ang labanan sa Lebanon at hindi saklaw ng kasunduan.
Samantala, nanawagan ang pamahalaan ng Lebanon na itigil na ang mga pag-atake. Ayon kay Lebanon Prime Minister Nawaf Salam, patuloy ang paglabag ng Israel sa international law dahil sa pag-target sa mga sibilyan. Hinimok nito ang international community na gumamit ng lahat ng paraan upang mapatigil ang mga pag-atake at maiwasan ang mas malaking humanitarian crisis. Hindi naman nagustuhan ng Iran ang patuloy na pag-atake ng Israel sa Hezbollah na itinuturing na kaalyado ng Tehran at sinabing paglabag ito sa umiiral na tigil putukan. Nagbabala rin ang Iran na maaari nilang talikuran ng ceasefire kung magpapatuloy ang mga paglabag na posibleng magdulot ng panibagong paglala ng digmaan sa buong rehiyon. 5 linggo na mayagpag ang presyo ng langis sa mga gasolinahan dahil sa giyera ng Amerika, Israel at Iran. Umabot ito sa higit 100 piso na nagisanhi pa ng kabi-kabilang protesta ng transport groups. Pero ang presyo ng langis sa world market biglang bumaba matapos i-anunsyo ang ceasefire ng tatlong bansa. Mula sa $110 per barrel, $91 na lang ang presyo ng krudo. Ito na ba ang hinihintay nating rollback? Ayon sa oil industry sources ng News 5, posibleng walang pagbabago sa presyo o di kaya magkaroon ng rollback sa susunod na linggo base sa resulta ng 2 araw na trading sa international market. Pero ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, posibleng abutin pa ng ilang buwan bago maramdaman ang bawas presyo. Will it go down to 100? I think it will take some months because most of the infrastructure, especially LNG, has been destroyed. And I think LNG in Qatar will take 5 years to fix. And then all the other pipelines and all the other infrastructure of Middle East on oil. So although the war will stop, there has been structural change in the industry. So I think the problem will stay longer than the war itself. Ganyan din ang pananaw ni dating Energy Secretary Jose Rene Almendras, lalo't may mga natira pang supply ng mahal na langis sa mga refinery. It will take 30, 60, maybe even 90 days for the flows, the logistical flow to normalize. Manage expectations lang po, baka naisipin ng tao ng bayan na dahil dito biglang bagsakan na, hindi naman po, hindi ganun kadali yun. Yung mga tinira po ng mga refinery, logistics facilities, it will take a few months to restore that kasi hindi naman yan off-the-shelf na spare parts, di ba? Ayon sa isang analyst, ibang usapan pa kung mapuputol ang tigil putukan. This will not normalize within the next 6 months to a year. Pag na-break yung ceasefire, we're back to the uncertain period, no? So risk will be higher. So what will happen? So prices again will spike up. Pinaka-importante raw, dapat matuto na ang Pilipinas sa nangyaring epekto ng giyera. Dapat maraming mapagkukunan ng supply ng langis at nakalatag na ang mga pulisiya para mabawasan ang pagdepende ng bansa sa mga imported na langis. We need to diversify our resources. We need to still push yung mga sustainable and structural reforms that we need, especially on power and energy, especially in agriculture. We need to be self-sufficient so that we can protect ourselves from so-called spikes in prices or inflation. Mahigit 1 oras bago matapos ang deadline na ibinigay ni US President Donald Trump, nagkasundo ang Estados Unidos at Iran sa isang 2-week ceasefire. Ang tigil putukan ay naging posible sa pangunguna ni Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif na tumatayong mediator sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kaniyang post sa X, sinabi ni Sharif na pumayag ang parehong panig sa agarang ceasefire at nakatakdang humarap para sa isang pag-uusap sa Biyernes, April 10. Kinumpirma ni US President Trump ang pag-uusap at sinabing double-sided ang ceasefire kaya ititigil ng Amerika ang anumang pag-atake laban sa Iran. Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield. A capital V military victory. By any measure, Epic Fury decimated Iran's military and rendered it combat ineffective for years to come. Ayon kay US Department of War Secretary Pete Hegseth, naging epektibo ang operasyon ng US at nawasak ang malaking bahagi ng military capability ng Iran. Dagdag pa nito, tinanggap ng Iran ang tigil putukan dahil sa matinding pressure mula sa pag-atake ng US. President Trump had the power to cripple Iran's entire economy in minutes. But he chose mercy.
He spared those targets because Iran accepted the ceasefire under overwhelming pressure. Binigyang diin naman ng US military na handa silang anumang oras ay ipagpatuloy ang operasyon sakaling hindi tumupad ang kabilang panig sa kasunduan.